Wala, tuyo. Diba? Sabi ng bubuyog, walang kwenta. Diba? Walang makatas. Ha? Tama ba? Tama ba? Pero, kung may katas ka, simple lang. Si Nanay Labing, simple lang yung nectar niya. Ang sabi niya lang, sa mga simbahan. Tama? Si Philip, walang maraming sabi kay Nathaniel. Nung nakakita ng attraction, ha? Hindi na nagtanong, hindi na nakipag-debate si Philip kay Nathaniel. Yung sinabi ni Nathaniel na meron bang mabuting bagay na magmumula sa Nazareth? Ano nang sagot lang ni Philip? Come and see. Ha? Tingnan mo. Tama? Ganon din daw tayo. Tama? Kung hindi mo alam yung sagot, bakit? Yun mo na. Bakit? Hindi ko bigyan ng sagot. Bakit? Tagal-tagal mo na sa panampatay, hindi pa rin alam bakit kailangan may mahabang buhok, kailangan may maayos na pananamit, bakit tuwing ligo ka nagsisimba, hindi mo alam. Tama? Papakit kita sa taas. Yeah. Doon, sawali ka sa mga little young ones. Kasi mali pa pala yung panampatayan. Dapat alam na natin yan. Kasi yan yung unang nakikita sa'yo ng tao. Agree? Tama ba? Tama ba? Naranasan yun yung laging unang tinatanong sa atin. Tama? Hindi agad tinatanong sa'yo si Brother Branham kasi hindi nga nila kilala. Ha? Doon muna kayo sa nakikita sa'yo. Tama? So, ganun yun. Sabi niya dyan, kailangan daw meron tayong napapakitang virtue. Because, ayan o, sabi niya dito, mighty as well as lay the menu down and get out. See, that's right, because they ain't got nothing to eat anyhow. So you might as well go where the restaurant has something to eat. And the spiritual man growing needs something to eat on. Ando kakainin natin? That's the word of God. I believe every word of God. And so saan ka kakain para magkaroon ka ng sustansya, ng lakas? Sa salita ng Diyos. Amen. Before you can give out virtue, you have to have it. So add to your faith, virtue. Amen. So, naintindihan natin. So, bago ka magkaroon ng virtue, kailangan mo muna magkaroon ng panampalataya. At kung may panampalataya ka na, kailangan paganahin mo ng panampalataya na yan. And by that strength. Tama? Ang sabi ng Brother Branham, dapat magsimula yan sa'yo. Lakas. Agree? Agree? And it's automatic. Agree? So, ano ibig sabihin? Tingnan mo na lang, pagsasamba ka sa Panginoon, may lakas ka ba? Oh, halata naman. Tama naman sa sagot nyo. Base sa sagot nyo, pwede na. Ha? Baka mayroon naman. Ha? Pagsasamba ka ba sa Diyos, may lakas ka? Ayan. Medyo lumakas, ha? Medyo okay, ha? So, pa sa pangatlo, mas malakas. Ha? Pagsasamba ka ba sa Diyos, kailangan may lakas ka? Amen. Tama nga. Ayan. So, di ba? Strength. Virtue. Tama? Faith yan eh. Alam mo na dapat sumamba sa Diyos, matik gagana yan. Tama? Pagsamba sa Diyos, kailangan may lakas ka. Hindi kaya magtaas ng kamay dahil may lakas ka. Okay, pero sa mga concert kasi, di ba, kahit hindi pinapataas ang kamay, kung makapag-wave, kung makapag, di ba? Tama ba? Pero para sa simbahan, parang latang-lata. Tama? Walang virtue. Tama? Tama ba? Ayan. Hirap na hirap. Amen. Talukap na lang ang mata. Hirap pang itaas. Ha? O, tingnan mo talukap na mata ng katabi mo. Kalahati? O open wide? Bukas? Bukas naman. Yeah. Yeah. Paano inubos mo yung lakas mo ng Sabado? Ha? 6 na araw binigay sa atin. Kumuha mo pa yung isang araw. Anong tawag sa'yo? Ha? Anong tawag sa'yo? Ha? Ulitin ko ha. 6 na araw binigay sa'yo ng Diyos para magtrabaho. Ubusin yung araw. Sa'yo yung 6, sabi ng Diyos. Akin isang araw. Ginawa mo pati yung isang araw, kinukuha na mo pa. Ang tawag sa'yo? Gahaman. Tama? Greedy ka eh. Paano kasi ito? Gahaman, da? Tama ba? Tama ba? Binigyan ka na ng 6, gusto mo pa dagdag?
Yeah? Tama ba? Ayan. Pero pag tinakasan mo ang Diyos, na ika-ani na ikapitong araw, ang tawag sa ay nanakaw. Ayan. O, balikan ko yung exam kanina. Thou shall not steal. Ayan. Ano oras ka gumising? Ano? Alas 9. Nakatayo na si Jared nung alas 9. Ang dami mo nang nanakaw. Tama ba? Tama ba? So, kapag may virtue ka, mag-manifest, in praise and worship mo, may kalakasan. Tama ba? Tama ba? May lakas eh. Tama? Babalikan ko kanina. Kapag may strength ka, may virtue ka, tama? Yung offering mo, kaya mong dalhin na may masayang puso. Sa Diyos. Agree? Hindi, baka sabihin nagkakampanya ka ng offering, hindi. Pero kasi bahagi kasi yan eh. Nakikita sa lakas natin eh. Tama? Tama ba? Ang lakas mong gumastos. Ang lakas mo may lahat na kailangan mong gawin para sa sarili mo, pwede sa Diyos. Kapang-kapa mo. Di ba? Parang hinang-hina ka. Kumuha ng para sa Diyos. Tama? Walang virtue. Asan ang virtue? Asan yung automatic faith? Asan yung automatic na paggana ng pananampalataya? Wala. Bakit? Walang virtue eh. Tama ba? Tama ba? Ayan. Tumulong sa kapwa. Asan ang lakas tumulong sa kapwa? Tama? Sabi doon kanina sa James. Ano sabi ni James? Alam mo na may pangailangan yung kapatid mo. Sinabi pa, sige, magpakalakas ka, binibless kita, magpakalakas ka, at makakain ka. Pinag-pray mo lang, wala kang ginawa. Di ba? Hindi yun pananampalataya. Patay yung pananampalataya. Marami kasing Kristiyano, hirap na hirap tumulong sa kapwa. Agree? Kumain ng burger, hirap na hirap hatiin sa kanilang dalawa para bagang bitin sa kanya yung kalahati. Tama? Hinang-hinang hatiin yung tinapay sa dalawa. Tama? Alam mo na may pangailangan, hirap na hirap pang Uy, alam niyo ba? Minsan talaga pag hindi gumagana pa ng palataya mo, ang hirap magbigay. Naranasan. Alam mo namang meron ka. Pwedeng ibigay. Pero, Lord, bibigyan ko pa ba siya? Give me a sign. Hindi na kailangan ng sign para tumulong. Agree? Agree? Di ba? Kung ikaw na yung kinakausap ng Diyos, di ba? Kilos ka na. Sabi dun sa pinag-usapan natin ng faith, di ba? Pag sinabihan ka ng Diyos, kilos na. Huwag na. Wala kasing virtue. Walang lakas. Tama? Wala kang lakas. Ang hina mo. Tama? Tama ba? Tama ba? So, kailangan may lakas. Tama ba? Ayan. Virtue. If you have virtue, automatic yan. Nagana sa'yo. Agree? Pag may nakita ka may sakit, automatic, hindi na kailangan tawagan ka para ipag-pray. Pag nakita mo, hingin yung prayer sa'yo. Pag nakita mo, kahit ikaw pwede mo na ipag-pray. Agree? Automatic. Automatic. Tama? If you have virtue, sabi dyan, you have that access to God's promises. Kasi may lakas ka, may virtue ka, may access ka. Sabi din sa Ephesians chapter 3, verse 11 to 13. Pakibasa. Ephesians chapter 3, 11 to 13. Sino sa 10? Ephesians 3, verse 11. 10 mo na? Verse 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay makilala sa mga pamunuan at mga kapangyarihan sa kasangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan ay panukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nasa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya.
Kaya nga, pinapamanhid ko na huwag kayong mga lupaypay sa mga kapaghatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Ayan. O, di ba? Nakita nyo, doon sa purpose, doon sa eternal purpose na binigay sa ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo nagkaroon ng boldness, ng lakas ng loob. Tama? We have that boldness and access with confidence. Tiwala ka. Tama? Access with boldness and confidence. Saan? Confidence by faith of Him. May confidence, may boldness ka sa mga pangako ng Diyos. Hindi ka mahihiyang humingi. Bakit? Meron kang access eh. Tama ba? Tama ba? Pag may susi ka ng pintuan na yan, mahiya ka pumasok. Kakatok ka pa. Pwede pong pumasok. Kaya ka may susi. Agree? Agree? Kaya ka may susi. Kasi may access ka. Parang sa tatay mo, nahiya ka humingi sa tatay mo. Sa nanay mo, nahiya ka humingi. Hindi mo yung nanay pag nahiya kang humingi. Hindi ka anak pala. Hindi ka anak kapag nahiya kang humingi. Tama? Tama ba? Ikaw ba mga magulang, tatanggapin nyo kapag nahiya, okay sa inyo pag nahiya humingi sa inyo mga anak nyo. Yan parang mali. Parang mali. Na hindi sila, liba na lang, mas mayaman sila sa ito sumiyip. Parang mali. Yun yung mali. Yeah. Pero, di ba? If you have that access, you can have that boldness and confidence na humingi sa Diyos. Because, nasa iyo ang virtue. Hindi ka mahihiya na humingi sa Diyos. Bakit? May virtue ka. You have that virtue. You have that faith in Him. Now, kapag usapan natin ganun na, if you have virtue, nandun yung power, yung strength na meron ka. Tama? And it's automatic. Tingnan nyo yung character, highlight of the character na pinag-uusapan natin ngayon. So, Judges chapter, or bago yan, doon muna tayo sa John chapter 1. Yun yung, kasi nadala natin yan kanina, or nasagian lang kasi kanina. John chapter 1. Pakibasa sa 9 hanggang 13. John 1, 9 to 13. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatawid bagay ang ilaw ng lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi niya nakilala ang sanglibutan. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Katapot ang lahat ng sa kanya ay nagsisi sa tanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak niya, maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanya ay sa kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Ni sa kalooban ng tao, kundi sa ng Diyos. Ayan. Nakita nyo? Yung Diyos in the true light, Jesus Christ, which is light every man cometh into the world, hindi siya tinanggap sa sarili niya. Tama? But as many as received Him, yung faith kanina, tama? He gave Him the power to become the sons of God. Kaya ka nagkaroon ng access. Kasi ikaw ay binigyan ng kapangyarihan to be a son of God. Amen. At ang masaya pa dyan, sabi dyan,
even to them, sa makatuwid bagay sa kanilang sumasampalataya sa kanyang pangalan. Agree? Ang tanong, yun yung problema sa ibang simbahan. Sa ibang pananampalataya, hindi alam ang pangalan ng Diyos. So, paano ka sasampalataya sa pangalan kung hindi mo alam ang pangalan ng Diyos? Pero tayo, alam kong alam nyo ang pangalan ng Diyos. At iyon ay Lord Jesus Christ. Nahiya kayong sabihin? Anong pangalan ng Diyos nyo? Ayan, strength. Kailangan may power. Tama? Tayo ay binigyan daw ng karapatayang maging anak ng Diyos. O, tanay mo yung katabi mo, anak ka ng Diyos? Anak daw siya ng Diyos? May bigas o wala? Anak ka ng Diyos. Tama? Sabi niyo, no, hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa ipinanganak kang anak ng Diyos, which are not born, not of blood, diba? Hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban nino ng Diyos. So, hindi ikaw pumili. Hindi siya yung pumili. Ang Diyos ang pumili sa'yo dahil nung sumampalataya ka sa kanyang pangalan, tama? Pinili ka niyang magkaroon ng access, ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Amen? Anak ba tayo ng Diyos? Sigurado? Sigurado? Confident? Pag may problema ka, anak ka pa rin ng Diyos? Babalikan mo yung kaninang binasa dun sa Ephesians. Huwag kang matakot kung may problema ka, may trials and tribulation ka dahil para yan sa kaluwalhatian mo, you still have that boldness and confidence sa Diyos. Agree? Hindi nagbabago yung panampalataya natin sa Diyos. Kahit mamatay ka na, sabi ni Robert, kahit mamatay na ako, kahit naman si Job, di ba? Though my flesh has been destroyed, yet in my eyes, I will see God. Boldness and confidence. Tama? Now, tingnan niyo may boldness and confidence that has that access to power. Again, yung highlight character natin for this discussion, Judges chapter 3. Verse 36. 31. Pasa. Judges 3:31. At pagkatapos niya ay si Samgar, na anak ni Anat, ay siyang nanakit sa mga Filiseo ng 600 lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka, at kanya ring iniligtas ang Israel. Ayan. Tignan nyo sobrang ikli ng kwento ni Shamgar. Pero, kapag pinag-usapan ang lakas at ang virtue, wala kayong sinabi ni Shamgar. Bakit? Ano sabi ni he stood there. Now, he wasn't a fighter. Hindi siya mandirigma. Si Shamgar ay hindi mandirigma. Hindi siya sundalo. Hindi siya train sa pagkikipaglaban. He was a farmer. Isa siyang farmer. Kaya kung isipin mo, wala yung lakas as a warrior. Hindi yan mandirigma. Wala, kung ikukumpara sa mandirigma, talo si Shamgar. Kasi farmer lang siya eh. Agree? But he didn't have a sword as far as we know. He happened to, wala siyang sandata kahit anong hawa. Tama? Ang meron lang siya, ox goad. Yung panundot sa baka. Diba? Pag ayaw lumakad ng baka, sinusundot siya. Diba? So, hindi siya matulis. It's not a weapon to be considered. However, diba? So, ano lang daw meron siya? But he happened to remember. May naalala siya. Ano sabi din ni Barbanam? I am a Jew and I am circumcised. I am a child of God. Naalala niya na isa siyang Hudyo, pinili ng Diyos, na siya, sabi ni Barbanam, naalala siya na ako ay anak ng Diyos, pinili ng Diyos, ako'y tuli.
Tama? At, sabi dyan, I've got a right. I've got an access to the same God of Moses. I've got an access to the same God of David. I've got an access to the same God of Daniel. Yun lang yung naalala niya. Kaya, ano nangyari? Alam mo yun, nagkaroon siya ng strength. Yung virtue, automatic. Gumana sa kanya. Tama? Bakit? Naalala niya may kapangyarihan siya. To be the sons of God. And, sabi dyan, and the Spirit came upon him and grabbed an ox goad and went out there. He was persistent and he has slew 600 Philistines with an ox goad. Kapatid, hindi biro yun. Anong lakas meron si Shamgar para kumalaban sa 600 Pilisteo? Eh, yung mga Pilisteo na yun, armado. Tama? May armor. Tama? Tama ba? Ang hawak niya lang, ox gold, na pwede pang masira anytime. Tama? Pero, ano meron siya? Virtue. Meron siyang lakas. Na hindi kailanman, alam mo yun, ang lakas na meron siya nanggaling sa Diyos, sa Espiritu Santo, at kailanman hindi nag-fail sa kanya. That's why he had slew 600 people. Imagine, anong klase yun? Paano nagkaroon ng ganong kalakas na natao sa panahon na yun? Ang alam nila magpastol ng baka. Alam nila magtanim, magsaka. Pero, because of the virtue, kaya niya pumatay ng 600. Tama ba? Kayo din ba naniniwala sa Diyos? Do you still have that? Do you have that the same access as God of Moses? Do you have that access to the same God of David? Isang Diyos din ba yung dinadasalan natin katulad ng Diyos ni Moses? Katulad ng Diyos ni Daniel? Isang Diyos? Then you can have that strength also. Hindi para pumatay ng 600 na tao, kundi para magpausod ng bundok na problema at itapon niya. Kaya? Kaya, hindi kaya? Kaya. Tama? Na-remember niya. At sa panahon ni Joshua, katulad sa panahon ni Joshua, sabi niya, Joshua, in that critical moment, he had access to God, and that's what happened. It is timely. Ano yun nangyari kay Joshua? Yung araw, saka yung buwan. Tama? Tama? It's impossible na patigilin ng araw at ang buwan. Ano sabi dun sa binasa natin kanina? But with God, and if kapag meron ka daw ganitong kaliit na pananampalataya lang, nothing is impossible. Tama? Yun yung access ni Joshua. That boldness and confidence na meron siya, it produces a paradox. Tama? Hindi pwedeng mag-retreat ang mga Pilisteo, hindi pwedeng mag-retreat ang army na to. Kailangan silang gapiin ngayong araw mismo. Kaya yung problema mo, kapatid, huwag mo na ipagpabukas. Kung kaya mo yung idulog sa Diyos, idulog mo na ngayon pa lang. Tama? Ano sabi niya? Sun stood still, moon stood still. Tumigil yung dalawa. Nakinig ang buwan at araw kay Joshua na isang tao. Nakuha natin. Bakit? He has that virtue. Meron siya ng power and authority. Now, while in Him, and being in Him, you have access to everything He died for. Tayo din may access sa lahat ng ikinamatay niya para sa atin. Ano yun? And what He died for? He was wounded for our transgressions. May access ka dyan. Nasa iyo yung kapangyarihan na yan. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed.
Yan yung access naman na binigay sa atin, kapatid. Lahat daw na everything that He died for, binigyan niya tayo ng access. Binigyan tayo ng confidence. At yun yung taglay mo yan. Kaya kailangan yung virtue na yan, kapatid, gumagana sa iyo. Dapat yung, kaya sinabi ni Peter, add to your faith virtue. It's more than just healing. Hindi lang yan divine healing. Pag sinabing virtue, nandyan yung kalakasan na taglay mo. Tama? Na kaya mo magpuri sa Panginoon, ano mang gawa ng kaway, kaya mong itaboy. Because Mark 16, to them that believe. Diba? Hindi siya, basahin natin. Sige, para mas makita nyo, namin natin yung access na yan na binigay sa atin. Sige, pakibasa sa Tagalog na may kapangyarihan at may lakas. 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ligtas ba tayo? Amen. Ligtas ba tayo? Confident? Amen. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Lalakip. Ibig sabihin, hindi yan hahabulin. Kusayang hahabol sa'yo. To them that believe, this sign shall follow them. Susunod. Hindi yan hahabulin. Siya mismo yung susunod sa'yo, ha? Maliwanag ko ba? Nanganawaan natin? Sige, ano ba yung susunod na mga tanda? Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Nagawa natin? Nagawa natin? Okay? Magsasalita sila ng mga bagong wika. Nagbago na ba ang pananalita natin? Parang pahinaan mo pa yun na yung lakas na. Parang nawawala na yung lakas. Sumunod na ba yan? Na nagbago na yung wika natin? Amen? Amen? Kaya na ba? Di ba? Susunod daw yan, ha? Hindi yan hahabulin. Hindi mo yan papangarapin. Lord, baguhin mo na yung wika. Kung hindi, susunod yan sa'yo. Kung sumasampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ayan, nangyari ba yan sa inyo? Ayan, no, tinan mo yung malakas pa. Yeah. Kahit anong inamin mo, take up serpent, hindi ka daw niyan ma-hurt in any manner. Tama? Tama ba? Tama ba? To them that believe. Ayan. At Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Ayan. Kaya, hindi pinag-pray, ipapatong lang daw yung may kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Ganyan kalaki na kapangyarihan. Nataglay ng isang mananampalataya. Ayan. Nagawa ba natin? Nagawa ba natin? Diba? So that's signs, those signs should follow. Kapatid, letra por letra, huwag mong kalimutan yung sinabi. Hindi ikaw ang maghahabol. Susunod sa'yo. It is right before you. I mean, right after you. It's not right before you. It's after you. Hahabulin ka niyan, ha? Hindi ko yung maghahabol ng divine healing. Hindi ko yung maghahabol sa pangalan ng Panginoon Kristo lumalas sa demonyo. Hindi ikaw maghahabol niyan. Hahabol yan sa'yo. Ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, paglay mo ang kapangyarihan na yan. To them that believe. Amen? Taglay ba natin ang virtue? Ayan. Kapatid, nasa step 2 pa lang tayo ng stature of a perfect man. Tama ba? Ano ka? Nakatingin sa taas o nakatingin sa baba? Ha? Nakuha nyo? Yung tanong? Ayan. Kumbaga, nasa sa 8 baitang na pag-uusapan natin. Nasa virtue pa lang tayo. Asan ka? Nakatingin pataas o nakatingin pa baba?
Ha? Ikaw ba ay nandito? Ikaw ba ay nandito? O ikaw ba ay nandito? Ayan. Nakatingin pataas, nakatingin pa baba. Pag nakatingin ka pataas, nako, medyo napag-iwanan na tayo. Nasa step 2 ka pa lang. Naka-look forward ka na agad. Ha? Tama ba? Tama ba? But it's an honest answer. Diba? O, na-misunderstood mo nito. Pero that's an honest. Sige, kunin ko na lang the formula. Diba? Kasi, diba? Virtue pa lang pinag-uusapan. Kumbaga nasa step 2 ka pa lang ng baitang, pero ang pinag-uusapan pa natin yung inahapakan mo, diba? Parang, ilan pa yung halalakbayin natin? Yeah? Tapos yung pressure ka na the end is near. Diba? So, kailangan mo lalong magkumahog. Kailangan lalo natin magkumahog. Agree? Agree? Paano pa pag tumungtong ka sa knowledge? Paano pa pag nandun tayo sa temperance, sa patience, sa godliness, sa brotherly kindness? Diba? Tama ba? Baka masakit na yung leg mo kakatingala. Tama? Kasi nandun ka pa lang. Nandun na yung pinag-uusapan, nandito ka pa lang. Tama? Tama ba? So, hindi na tayo bibis sa pananampalataya. We're eating a hard food right now. Again, itong series na pinag-usapan natin, don't lose on the focus. It's road to perfection. Hindi lang tayo nag-usap sa stage of a perfect man, but we're looking into that road to perfection. Isang step pa lang alam yun, isang step pa lang yung stage of a perfect man para maging sakdal tayo. Marami pa. Pero dun sa loob pa lang ng stage of a perfect man, gumagapang na tayo. So, ano yung sabihin? Walang masama. Ang mahalaga doon nakapagpatuloy. Little by little. Here a little, there a little. Diba? Line upon precept upon precept upon precept. Line upon line upon line upon line. Diba? At least, nagpapatuloy. Kesa dun sa hindi na nagpapatuloy. Sa wala nang kagalaw-galaw. Sa wala nang kalakas-lakas. Ang mahalaga, nakapagpatuloy tayo sa pananampalataya. At nandun yung perseverance natin na Lord, patuloy mong kumilos sa buhay ko. Patuloy kang kumilos sa buhay ko. I-push ka pa ng Panginoon na makakayat doon sa ladder ng stage of a perfect. Kasi pag knowledge na yung pinag-usapan, kapag patience, temperance, baka higit na tayong mabalatan. Tama. But we need that. Tama ba? Because, again, hindi tayo kinokontrol ng simbahan. Tayo ay pinapaalalahanan ng simbahan. For all scriptures are given inspiration by God, which is profitable in teaching, in correcting. Tama ba? Tama. Pagtutuwid, pagsasaway, pagtuturo ng katotohanan, yan ang purpose ng scripture. Tama ba? So, that's virtue. Yan ang kailangan natin sa buhay natin. The Lord show us and give us that power, that confidence, na hindi mo kailangan laging mag-fasting. Hindi mo kailangan, alam mo yun, lumuhod sa Panginoon every time na may hilingin ka. If you sa konting hipo lang ng Panginoon, gumaling na siya. Ayan. Kaya ba natin yan? Ayan. Now, pansinin niyo yung sinabi dito ni Barbara na now, and I know that in this building now, you'll never know how weak that made. Look at the sweat on top of my hand. See? And just out of to crumble and hit the platform. It's all getting milky all around over the building and everything. Remember, yan, kasi sabi na Branham, isang part of virtue pa din naman talaga ang pag-preach. Diba? Andiyan yung lakas ng Diyos na pinagkakaloob sa mga mangaral at nag-exos yan, naubos
yung lakas na yan. So kahit si Brother Branham sabi niya, napapagod siya after ng pangaral, after ng healing service. Tama? Remember, the Lord turned around and said, strength has gone out of me. Now, I'm not him, sabi ni Branham. But it's him, the one doing. It was God, the Lord Jesus Christ, in a virgin-born body, made him feel when anyone touched him by faith. What do you think it would do? What do you think it would do to a sinner like me that's just been converted and brought into the way? Diba? So kung si Jesus daw, born in a virgin way, walang kasalanan, pero nung hinipo nitong babaeng inagasan at gumaling, may lakas na lumabas sa kanya. Paano pa daw siya na pinanganak ng makasalanan? Tama? Now, every one of you, do you believe with all your heart? Tinatanong ni Barbara ng mga kasama niya doon. Now, same tanong sa inyo. Naniniwala ba? Do you believe with all your heart? Do you believe with all your heart? Hear me now, as a God's servant. I tell you the truth. Every person in here, according to the Word of God, is healed right now. Do you believe it? Ulitin natin. Ang bawat tao dito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay pinagaling na ngayon pa man. Naniniwala kayo? I want you to do something. Gusto kong gawin niyo to, sabi ni Branham. We could bring line after line, but I want you to lay hand over to one another. Gusto ni Branham, ipatong mo yung kamay mo sa isa't isa. At gawin mo din yan ngayon. Kasi yung kasalita ng Branham is still ongoing. Tama? O, gawin natin. Kung naniniwala kayo na may kapangyarihan kayo ng Diyos na binigay sa inyo, ipatong mo yung kamay mo sa katabi mo. Lay your hands over each other. That wants to be made well. Kung yung katabi mo gustong gumaling at may karamdaman siya, ipatong mo yung kamay mo sa kanya. Tama? If you could stand here, okay lang. Kung gusto nyo nakatayo, if you want to stand here and just how well pleased the Holy Spirit is what is with that, with your hands to one another, okay lang na. Patong mo yung kamay mo sa katabi mong nangailangan ng kagalingan. At babasahin ko yung prayer ni Branham dun sa service na to. And I believe kung yung salita ni Branham noon na sa mga pangaral niya ay may kapangyarihan, even his prayer still has that power. If you believe with all your heart na may virtue ka and God's power is within you, you can share the virtue. Let's all pray. Kind loving Father, as my strength is so swiftly going, and my legs will hardly hold me any longer, truly I understand why you could lay in the back of the boat after a healing service, and not even the waves wake you up. Now I ask for mercy. There's many mothers, and dads, and sisters, and brothers sitting here that's really needy. In the beginning, trying to speak a little sermon, and now you came on the scene and really confirmed that it was the truth. Now, hear my prayer, dear God. With the simplicity in my heart, I offer it with a sincere faith. Hear me, my Lord. May the lovely Holy Spirit just now settle down over each of these people, and may all the doubt be moved away. And may God Himself just touch a little special blessing to every heart and give them faith that they know that your presence is near. O Eternal One, grant it through Jesus, thy Son. Amen. Amen. So tayong lahat ay may kapangyarihan. Amen. So nawa ang bawat isa ay nagawa mo ipag-pray yung katabi mo. Because if you believe, hindi mo kailangan ng pastor lagi mag-pray sa'yo. To them that believe. To them that believe. Let's sing the song, Touching Jesus is all that really matters.
universe and your life will never be the same. Then your life will never be the same. There's only one way to touch Him. There's only one way. Kung nararamdaman mo ang virtue sa'yo, kapatid, you have the strength to cast away every doubt sa puso mo ngayon. And it will help you believe. Sing it again. Touching Jesus is all that really matters. Touching Jesus is all that really matters. Lord, bigyan mo ko ng ganong pananampalataya katulad sa babaeng ito, Panginoon. Nasapat na, O Diyos, na makawakan ka hanggang sa laylayan mo lamang, Panginoon. Yet, malaki ang nagawa sa kanyang kagalingan. Ang 12 taon na paghihirap niya sa isang iglap ay naglaho. That is just by a touch. Just believe. When you call on His name. When you call on His name. Just another touch, Lord, from thee. Oh, just another touch, Lord, from you. So help me in my trials. In the trials I go through. Though dark may be the night. Though dark may be the night, you send a ray of light. When I get a touch, Lord. Sing it again. Wala mong taglay mo na kagalingan, kasagutan sa iyong panalangin sa hapong ito. Alam mo sa sarili mo yan, that the virtue is within you. You just ask for His touch. The Lord, sa konting ibo mo lamang, Panginoon, makakatulong sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Madilim man ng gabi, darating ang liwanag. Dark may be the night, you send a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Lumapit ka lang sa Kanya at siya'y lalapit sa'yo. He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord. The Lord is so holy. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. May lakas ka ba sa hapon ito? Give it to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, nakita mo, Diyos, ang nangangailangan ng ipo mo sa hapon ito. As we about to approach the communion, touch our hearts, O Lord God. Touch our hearts. Touch our spirit. Touch our soul. Hallelujah.
Naniniwala ka ba dyan, kapatid? Yes, O Lord God. To get a touch from you, O Lord God. To get a touch from walang imposible. Ano bang karamdaman? Kayang pagalingin ng Diyos. Ano bang problema mo ngayon, kapatid? Kayang solusyonan ng Diyos. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Siya ang pupuno ng iyong pangangailangan. Siya ang magbibigay kasagutan sa bawat problema mo, kapatid. Together, touch from the power of His Holy. Sing it. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, kausapin mo siya sa hapon ito in your presence, Lord God. We will approach you, O Lord God. Kausapin mo ang Panginoon. Kilalanin mo yung sarili. Talk to Him. Commune with His Spirit. Walang ganun sa panganaan po yung gusto Lord God narito ang tinapay, alak, ang bawat gamitin namin, Panginoon, sa pag-alaala sa kanunod ko, Panginoon. Pag-alaala sa iyo, Panginoon, sa ginawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi man karapat dapat ikumpara ang tinapay sa katawan mo na Lord God nagsugat, Panginoon, binayubay sa krus ng Kalbaryo sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ay narito, Diyos, pagpalain mo tinapay. As we do this, Father, we remember your body, O Lord God. Yan din ang alak nito, Panginoon, sumisimbolo sa iyong dugo na pinatulo sa kalilinis ng aming mga kasalanan, Panginoon. Bless this wine, Father, that Lord God may be
May it be a simulator to our faith, O Lord God, habang naramdaman namin ang init sa aming katawan, ganun din mangalab ang aming pananampalataya, Panginoon. Sa bed washing, O Lord God, hayaan mo, Diyos, na matutunan namin ang humbleness, Panginoon, na itinuro mo sa amin. Ikaw na guro ang inabot ang paa ng iyong mga alagad, Panginoon. Ikaw na Diyos na may likha ng lahat ng sanlibutan, inabot mo ang paa ng isang makasalanan, Panginoon. Teach us that humbleness, O Lord God. Teach us that humility, Father, upang abutin namin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Say namin, Lord God, ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabi na siya'y pagkanulo ay lumampot ng tinapay at nang siya'y mapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Buhay na walang hanggan.
Lord God, na maging tanda sa amin, Panginoon, na ito ay maliit mang bahagi, ngunit bahagi ng isang tinapay, Panginoon. Kagaya namin na bahagi ng isang katawan, Panginoon. Help us, O Lord God, to be a part of the body and to obey the body. So, namin, Lord God, ito ang lahat sa Pangalan ni Jesus. At ngayon naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo makasinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at naman ninyo ang saro ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.
Walking in communion, like you did with Adam. Lord, you know my desire to walk in sweet communion. The cool of day, when I bow my head to pray, not to be just saying words, communing friend with friend. May I will be with you for eternity. We'll walk together hand in hand and fellowship in love. Walking in communion, like you did with Adam. Lord, you know my desire to walk in sweet communion. At habang mahapon nang may lagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanuno sa kanya, si Jesus sa pagtalasas na binigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at kinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigis sa kanyang sarili. Nang magkagayon ng sali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskus ng tuwalya na sa kanya ay nakabigkis. Sa gayon lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ang ginagawa ko hindi malalaman ngayon, tatapat maunawa mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, di aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo malinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalaman niya ang sa kanya yung magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malinis. Was a man hanging from a cross with a crown of thorns. Who is he? This man who died for me. This living son who was born to die, so we could be redeemed. He died for you.
would walk this road alone. Jesus, it was supposed to be me, hanging from the tree. It was my sin that crucified me. I don't deserve any mercy, but as we come to you today, we remember what you gave. Lord, through this bleeding word we have, reveal to us our name. He died for you, He died for me. He took my pain and He bore my shame. That day on Calvary, the bleeding one, God's only Son. What kind of man is this who walk this road alone? Like for you, Jesus. He died for you. He died for me. He took my pain and He bore my shame. The day of Calvary, the bleeding one, God's only Son. What kind of man is this who walks this road alone? Oh, I didn't see Jesus. Oh, I didn't see, but I believe. Yes, I believe. He died for you. He died for me. He took my pain and He bore my shame. The day of Calvary, the bleeding one, God's only Son. What kind of man is this who walk this road alone? Jesus. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, oh, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of
know all the wrongs that I have done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities to save me in Jesus your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life now I give, for you I will live and walk by your side all the way. God so great, good love is His willing and wanting to bear His grace. His grace is so wonderful. His mercy is so bountiful. I can't understand if I confess. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your
good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling po ay sinabi niya sa kanila, nalaman baga ninyo ang ginagawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga gugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Palakpakan natin ating Panginoon sa Amen. At nakatapos tayo ng ika-4 na komunyon sa atin. Amen. So, patuloy tayong gumaganap at gaganap ng ganitong gawain sapagkat nananampalataya tayo na ito ay pinag-utos ng Panginoon at marapat sundin. So, again, this is a faith and this is a virtue na nagmumula sa Panginoon na lumalabas sa atin because alam natin, sumasampalataya tayo sa ginawa ng ating Panginoon. Amen? So, bahagi niyan, ayan, patuloy nating dinadalangin sa Panginoon yung patuloy na pag-provide ng lahat ng ginagamit natin. Amen? So, buti ang Diyos sapagkat tulad sa sinasabi ko palagi, marami tayong nakaimbak na alak dito sa pulpito na to. So, good for 6 months. Yung ininom natin, binili pa noong September and November. So, ganun katagal yung stocks. Parang gasolina lang, no? Pero, ganun kalaki yung stocks nung alak natin. Pero, alam ko, ang Diyos ang patuloy na humihipos sa bawat isa na sumuporta sa ganitong gawain. Amen. So, nagsimula ako, mag-ipon ng ito, 263 lang isang alak. Ngayon, 363 na. Sobrang taas na. Diba? So, ayan, patuloy natin alalahanin lagi sa panalangin na kung gusto natin gumanap na itong uri ng gawain, and ang Diyos ang patuloy na magpuno ng mga pangailangan niya. Hindi lang yan, pati yung langis, di ba? So, yan, napakaraming gampanin, pero again, nasa sa atin kung paano nag-manifest yung pananampalataya na meron. Palagi natin alalahanin yung gawin itong gawain. At yung sinabi niya na mapapalad tayo kung ating mga gawin. Amen. So salamat sa Diyos sa biyaya niya sa atin. Salamat sa Diyos dahil hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. Mabuti ang Panginoon. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Tayo, ngayon kung basta tayo balik tumayo, tuloy natin ating Panginoon sa hapon ito. This is the song, isa't ikaw. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng sulirahan nito, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, makaintanis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko,
ikaw ang Sa lahat ng suliranin, sa lahat ng suliranin ikaw ang siyang lunas. ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, Sa puso ikaw ang ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matataguan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. nagkapaligid man ang problema. Nakapaligid man, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sige, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Walang katiyakan ng aming bukas, kundi ikaw lamang ko Diyos. Sa buhay ko, Sa buhay ko, ikaw ang aming bukas. Sa lahat ng suliranin, lahat ng suliranin ikaw ang siyang lunas. ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, Sa puso ikaw ang ko, nais. ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos. Pag-ibig mo, O kahit tamis. o kahit tamis. O napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat Lahat ng nais ng puso, matatagpuan sa'yo. matataguan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, Sing it again. basta't ikaw, O napakasarap magpuri. kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matataguan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Nakapaligid man ang problema. Yes, Lord. Thank you, Lord. Basta't ikaw,
Malapit na. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang kapantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Ang naisin ng puso ko sa piling mo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa hapon ito. Salamat sa pag-iingat at paggabay mo sa bawat isa sa amin. Salamat at hindi mo kami kinabayaan na kapiling at naaway sa hapon ito. Huli na napakabuti mo, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na totoo. Hallelujah. God bless you, Brother Richard. At tayo pinadaman po sa parami natin gawain. Bumalik naman sa ating Panginoon habang nakawit natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what that the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Amen. Hallelujah. At bilang pagkatapos natin gawain, upang siyang manalangin, malaki pa mga kaloob nito na Isus ko ibigay sa ating kapatid, Brother Jose. Hallelujah. Sa muli, Panginoon, nagpapasalamat kayo muli sa mga oras na ito, Lord, na Yes, Lord. naging matagumpay ang aming gawain. Simula ng kanilang umaga hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, na Ikaw siya nanguna sa amin. At bigay ka sa amin, Panginoon, ng kalakasan. At salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan sa hapon na ito, na Lord, na kami isang living vessel, Panginoon, na nakikita ng bawat tao na sila, Panginoon,
ay magkaroon din ng lakas na makita ang bawat isa sa amin na kami, Lord, ay sumusunod sa iyong mga salita. Salamat sa iyong ginamit, O Lord, sa hapon na ito, na iyong siyang pagpalain at isang pangunahan at gamitin, Panginoon, sa ikalalakas ng aming mga pananampalataya. Ganun, Lord, kaninang umaga na kung paano mo kami, Panginoon, pinagpala sa iyong salita, O Lord, sa buong maghapong ito, Panginoon, hindi ka nagkulang na kami, Panginoon, ay busog sa iyong salita. Ganun, Lord, sa mga sintimong ito, Panginoon, na inabot ng iyong mga anak na patuloy mo itong i-multiply at higit na magamit namin ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia. Ganun, Lord, pangunahan mo rin, Panginoon, ang bawat isa na magsisiwi sa bawat mga tahanan namin, Panginoon, na kung paano mo kami iningatan sa pagdako sa bahay-sambahang ito, ay ingatan mo rin kami muli, Panginoon, na makauwi sa aming mga tahanan na kami ay ligtas. Kaya, Lord, ang lahat ng papuri pa sa salamat ay siya lang namin pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen. God bless you, God bless you. Tapos na pa ang kawain. God bless you, sister. God bless you, Lord. Ay, well, ito mo tama yan. Habang nakawin natin yung I love you with the love of the Lord. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love